Eto na po, pinasasagot na po ng Supreme Court sa loob ng 10 days, 10 araw, para ho ipaliwanag o magkomento ang Malacanang, Office of the President, Senado at Kongreso tungkol dun sa petisyon sa budget for 2025 na nasa Korte Suprema. Kung yung mga gunita, nagpetisyon si Congressman Ungab, Attorney Vic Rodriguez, Ungab ng Davao, tungkol dun sa sinasabing invalid ang 2025 national budget. Pero dahil dyan, binibigyan na po ng 10 araw na pagkakataon ng Malacanang, Senado at Kamara, Kongreso para magkomento dyan sa petisyong yan. So hindi pa ko tapos ang usapin tungkol dito sa budget na ito. Pero maganda ito dahil nasa Korte Suprema na, yan naman po talaga ang tamang proseso dahil ang General Appropriation Act or GAA ay batas na. So yan ang lagi ko sinasabi nung araw pa. Basta batas na, pwedeng questionin sa Supreme Court kung kayo may pagdududa. Pati sa implementation yan, pwedeng questionin before Supreme Court. Yun ho, doon lang ho mayroong jurisdiction. Kaya abangan natin kung anong mangyayari dyan sa ebidensya ng petitioner na yung BICAM report ay merong blank item. Sabi naman ng Malacanang, walang blank item dyan doon sa pinirmahan dahil ni-review ng ating Pangulo at ng economic manager bago pinirmahan. Yung pinirmahan ng Pangulo, yung enroll bill. Tapos nung mapirmahan, naging GAA, General Appropriation Act. Hindi naman pinirmahan ng Pangulo yung BICAM report. So magkaiba yung BICAM report na merong blanco na sinasabi ng mga petitioner kaysa dun sa enroll bill na wala namang blanco na siyang pinirmahan ng Pangulo. Ayan, so debate yan. Magkakaroon po ng matinding pagsusuri dyan ng ating Korte Suprema. Kasi pag sinabing invalid ito, pati Supreme Court, mawawalan ng pera ngayong taong ito. Ganun po yun, ganun kalalayan. Mapaparalisa ang ating gobyerno. Parang sabi nga ng Pangulo, shutdown ng lahat. Yan ang sabi ni Pangulo Marcos. Natanong ko anong mga plano kung sakaling sabihin invalid ito. Abay sabi niya, shutdown everything. Sabi ng ating Pangulo, abay huwag natin papayagan yun. Pagka walang pera ang gobyerno at babagsak tayo dahil walang pera, paano naman ang kinabukasan ng tao at ng gobyerno? Paano ang ekonomiya, seguridad, sweldo, rental, expenses ng lahat ng mga government office, especially sa executive department? Mabigat po yan. Shutdown everything? Pati Supreme Court, mawawala rin ng galaw kasi kung walang pera. Yun po masamang epekto pag sinabing invalid. Pero tingnan natin kung paano i-justify, paano ilaban ng mga petitioner yung kanilang argumento at paano naman i-depensa at panindigan ng Malacanang, ng Senado at Kongreso yung kanilang ginawang proposed bill na naging batas after permahan ng Pangulo. Kaya nga silang tatlo ang pinagpapaliwanag. Kasi yung budget naman sa Kongreso at Senado bago inaproban ng Pangulo. Kaya lahat sila ay pinagpapaliwanag. Yan ang tamang proseso. Rule of law yan. Good luck sa mga petitioner at saka sa respondent. At siyempre sa ating Korte Suprema. Sana isa lang alang ng Supreme Court ang alam naman natin kung ano ang makakabuti for the Filipino people. Kung ano nakakabuti sa mamamayang Pilipino. The higher court of the land, sila ang magdi-decide dyan. Okay? So abangan natin na po ang development dyan. Magdidebate na sila dyan ang magkabilang panig. Sunod na ating pag-usapan, ito na po, may utos na po si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ng COMELEC. Aarestuhin, kakasuhan ang mga nasa likod ng vote buying. Ayan hindi lang yung tumanggap, pati yung namimigay ay kakasuhan. Vote buying. Mabuti ito sinabi na kaagad dahil opisyal lang magsisimula ngayong February ang kampanya ng mga national candidate. Kung di ako kakamali, February 11, next week na yan, ay kampanya na. Hanggang one day before ang eleksyon, yan na po yung kampanya 3 buwan nationwide ng mga national candidate, party list organization, at kandidatong mga senador. Marami yan. So yun daw hong vote buying. Tumanggap at bumibili. Yung mga namimili ng boto at tumatanggap ng bayad, lahat yan ho ay may pananagutan. Yung warning na ito ng COMELEC, sabihin niya, luma na yan, lagi nagwa-warning, pero ibahin natin itong management ngayon ng COMELEC. Talaga hong dinidisiplina nila. Napatunayan na yan. May mga congress, may mga governor nga at ilang local official
na nakaupo pero disqualified dahil sa mga paglabag sa batas ng COMELEC. Kaya itong sinasabi nila, ako naniniwala, gagawin nila yan. Ay lalo na ngayon, napakalakas po ng social media, global technology. Kaya madali ang ebidensya ng video or picture doon sa namimigay at tumatanggap. Kasi dalawa ho ang pananagutan dyan. May pananagutan ang bumibili, may pananagutan din yung bumili. Lalo na po yung namimili. Yun ang malaki ang pananagutan kasi pag ikaw ang namimili, ini-impluensyahan mo yung karapatan ng mga botante kung sino iboboto niya. Inaabuso ninyo ang kahinaan, kahirapan ng mga botante. Kaya malaki po ang pananagutan ng bumibili. Kaya nga yung vote buying, pagbili ng boto or nagbebenta ng boto, may pananagutan na po kayo. Hindi ito pananakot. Sabi ng COMELEC, gagawin nila. At nanawagan pa nga sila sa taong bayan ng sino man makakakita, picturean, i-video, ipadala sa kanila. Hindi nila bibigay ang identity kung sino ang nagbigay ng picture or ebidensya. Sila na ang bahala na panagutin. Mayroon pong sapat na authority at batas ang COMELEC para panagutin ang nasa likod ng mga vote buying. Tulungan natin ang COMELEC dito sa isyong ito. Kalimutan natin kung anong partido ang paniniwalaan mo at kung saan kakaanib. Ang ating isipin, tayo ay Pilipino. Ang political exercise sa Pilipinas ay ito'y ating pagmalasakitan, ating pag-ingatan, at gamitin natin ang tama. Yung mga umaabuso, isumbong sa mga otoridad. Okay? Kasi ang eleksyon ay hindi magtatagumpay kung gobyerno lang ang gagalaw at COMELEC lang. Dapat may suporta mula sa mamamayang Pilipino. Actually, sa lahat ng programa, sa lahat ng mga events, lahat ng ginagawa na involve ang gobyerno at pera ng taong bayan, magtatagumpay lang yan kung susuportahan ng mamamayang Pilipino. At tulad sa security, tulad ng pulis, military, hindi magtatagumpay sila sa seguridad ng bansa kung sila-sila lang. Kailangan suportahan ng mamamayan. Ganon din itong eleksyon. Hindi magtatagumpay ng maayos ang eleksyon natin kung COMELEC lang ang ating asahan. Dapat tulungan natin. Katulad nitong vote buying. Yung bumibili at nagbebenta, isumbong natin. Isumbong nyo. Yan po ang panawagan ng Commission on Election. Napakaganda nito. At kailangan natin kasi matindi na yung paghahanda. Palaala ko lang yung gun ban matindi marami nahuhuli. Kahapon na report ko doon sa television parang 600 na. Yung mga nahuli ng gun ban, karamihan na dito sa Metro Manila. Bawal po, January 12 hanggang June, gun ban. Bawal magdala ng baril. May lisensya ka wala, bawal. Lalo na yung walang lisensya. Kahit meron kang LTAP, meron kang PTC, pero wala kang exemption coming from the COMELEC, ay bawal pa rin yan. Ang checkpoint po ay tuloy-tuloy yan, nationwide. Walang patawa dyan. Kahit pulis ka, military ka, kung hindi ka naka-duty, pero mayroon kang baril, huhulihin niya, kukumpiskahin niya. Mahirap pag nakumpiska, mahirap na humabalik yan. Alam ko sa sibilyan. Kaya gun ban ay pinapairal. Tulungan natin ang mga otoridad para sa maayos, malinis, at katanggap-tanggap na midterm election sa Mayo 12, kung di ako kakamali, Mayo 12, ngayong taong ito. Please like and share ng video.